Magandang araw po sa inyo pong lahat. Muli po ay narito po ako upang magbahagi po ng salita po ng Panginoon. At iniling ko na nawa ay patuloy niyo pong pakinggan ang salita po ng Panginoon napagkat napakahalaga po nito sa ating pong buhay. Yung ating pong mensahe at devotion ngayon pong gabi pong ito ay pinamagatan ko pong bumalik po tayo sa Panginoon, sa Panginoong Hesus bago po mahuli ang lahat. Balik po tayo sa ating pong Panginoon. Gusto ko pong basahin dito po sa aklat po ng Lucas chapter 16, verse 19 hanggang verse 31. Ang isa pong talinhaga, isang kwento na kung saan ay makikita po natin ang isang napakahalaga na aral na dapat po nating matutunan at gawin sa ating pong buhay. Ang sabi po rito, may isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubig na nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nalakupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Ngunit higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at ang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw po na ito. Turn to Jesus before it's too late. Balik po tayo sa atin pong Panginoong Hesus bago po mahuli ang lahat. At makikita po natin dito, kung iisa-isahin po natin, kung bakit kailangan po natin na bumalik o magbalik loob sa atin pong Panginoong Hesus. Makikita po natin dito, meron pong mayaman at meron pong isang pulubi na ang pangalan po ay Lazaro. Itong mayaman, nagdaramit po siya ng mamahalin, saganang-sagana ang kanya pong pagkain sa araw-araw. At itong si Lazaro naman, isang pulubi na tadtad ng sugat. At nandun po siya sa may pintuan itong mayaman na ito. At ayon po doon sa binasa po natin, nandun po siya upang mamulot ng mga mumo na nahuhulog doon sa lamesa o sa hapag nitong mayaman na ito. At hindi lang po roon, kalunos-lunos po yung kanyang nararanasan sapagkat nilalapitan po siya doon ng aso at dinidilaan po yung kanya pong mga sugat sa kanya pong pangangatawan. Unang puntos po mga kapatid kung bakit kailangan po tayong magbalik loob sa ating pong Panginoon. Death is sure. Ang kamatayan ay sigurado. Ang sabi po dito, kung tutuloy po natin sa verse 22 ng Lucas chapter 16, ang sabi doon, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So death is no respecter of person. Wala pong inirerespetong sino man ang kamatayan. Mayaman o mahirap, bata, matanda, kabataan ka man, lahat namamatay. Kung pupunta ka kasi sa sementeryo, merong mahabang nitso, merong maikling nitso. Kaya nga makikita po natin doon na ano bang edad ng tao o pwedeng kunin ng Diyos ang atin pong buhay. Wala pong pinipiling edad ang kamatayan. Kaya walang makapagsasabi na hindi po ako mamamatay, malakas pa ako.
Bata pa ako. Yan po yung sinasabi ng marami pong mga tao. Bakit po? Bakit sigurado ang kamatayan? Dahil ang sabi ng salita po ng Panginoon, itinakda po ng Diyos ang kamatayan ng bawat tao. Ang sabi ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Nakatakda na po ang kamatayan ng tao. Alam ng Diyos kung gaano kaikli o gaano kahaba ang buhay natin dito po sa ibabaw po ng lupa. Ang sabi po ng aklat po ng Job chapter 14 verse 5 sa NIV, sabi niya, kasi mula pa itinakdan nyo na kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao at hindi siya lalampas sa itinakda niyong oras sa kanya. So alam ni Job na ang Diyos ang nagtatakda ng atin pong buhay kung kailan po tayo papanaw dito sa ibabaw po ng lupa. Tatandaan po natin ang Diyos ang siya pong may hawak ng atin pong buhay. Unang puntos, balikan po natin, sabi po natin, death is sure. Ang kamatayan po ay sigurado. Kaya yan po yung dahilan, kaya kailangan po nating magbalik loob sa ating pong Panginoon. Pangalawang puntos, death is not the end. Ang kamatayan, hindi po ito katapusan, gaya po ng iniisip ng marami. Bakit ko po nasabi yan? Kung itutuloy po natin yung basa sa verse 23, 22, sabi doon, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. At sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. So nakita po natin, nung sila po'y pumanaw dito sa ibabaw po ng lupa, itong si Pulubi, si Lazaro, dinala po ng mga anghel sa piling ni Abraham. Samantalang nung namatay naman itong mayaman, siya po ay napunta doon sa Hades, doon po sa impyerno. So malinaw na kapag tayo po ay lumisan sa mundo pong ito, hindi po doon natatapos ang atin pong buhay. Ang buhay po ng tao hindi po nagtatapos kapag tayo ay pumanaw dito sa mundo pong ito. Ang kahulugan po ng salitang kamatayan sa orihinal na pagkasulat nito sa Griego, dito po sa Biblia, ay hindi po katapusan, kundi hindi paghihiwalay. Ang tao po kasi ay binubuo ng kanyang pisikal na katawan, ng espiritu at ng kanyang pong kaluluwa. At kapag tayo po ay namatay, ang ating pong espiritu humihiwalay sa ating katawan at bumabalik sa Panginoon. Ayon po sa mga Ngaral chapter 12 verse 7. At gayon din yung ating kaluluwa. Humihiwalay po ito sa ating pong katawang lupa at pumupunta ito sa lugar na dapat itong puntahan. Kanina, napunta itong pulubi doon sa piling ni Abraham sa langit. Ito namang mayaman, napunta po siya sa Hades, doon sa impyerno. So, ganun po ang nangyayari, mga kapatid. So, dalawang pinupuntahan ng kaluluwa ng tao. Kanina, yung mahirap, itong pulubing ito, si Lazaro, napunta sa piling ni Abraham, doon po sa langit. Samantalang itong mayaman naman, napunta sa Hades. So, dalawa lang ang pinupuntahan talaga, doon sa langit o doon sa impyerno. Wala pong purgatorio. Wala pong purgatorio o limbo kung saan nililinis yung kaluluwa o ipinapanalangin upang mapunta po doon sa langit. Kapag namatay po ang isang tao, ang kaluluwa po nito agad pumupunta doon sa kinalalagyan po nito. Hindi rin po ito nananatili dito sa ibabaw po ng lupa. Hindi po totoo na meron pong 40 days na dito pa sa ibabaw po ng mundo, yung kaluluwa ng tao bago pumunta doon sa kanya pong destinasyon. Ito po ay malaking kasinungalingan. Wala pong itinuturong gano'n ang salita po ng Panginoon. Tapos sasabihin pa nila lang na nandito sila, nakikita nila yung kanila pong mga mahal sa buhay. Hindi po yun totoo. Kaya nga wag po tayo magpapaloko. Ano ba? Ang iba pa nga, ano po ang nangyayari? Matapos po yung masaklap na kausapan na kakausapin pa nila po yung namatay. Nasabihin pa nila, kung nasaan ka man, nais naming sabihin sa iyo, mahal na mahal ka namin. Ay, naku po, hindi po na po nila maririnig yan. Wala na po, hindi niya na maririnig yung mga sinasabi mo na yan. Kaya habang buhay pa, sabihin mo na mahal mo siya. Pakainin mo na siya, bago habang buhay pa siya. Hindi kung patay na siya, saka mo bibigyan ng pagkain, aatangan mo, na sinasabi nila. So, hindi po ganon, mga kapatid. So, hindi niya na makakain yun. Ano po, busugin mo na. Ano po, yung mahal mo sa buhay bago po siya mawala. So, malaking kalokohan at kasing manungalingan itong mga bagay nito. At kung may magturo man po ng ganyan, kahit pa mga pastor, ano ba, huwag na huwag po nating paniniwalaan kasi hindi po yan tinuturo ng Biblia. Pangatlong puntos, mga kapatid, there is no journey of soul to afterlife. Wala pong biyahe ng kaluluwa sa kabilang buhay. Tatandaan po natin yan. Kaya nga sabi ko kanina, wala pong purgatorio
na kung saan lumilipat yung kaluluwa papunta po doon sa langit. Kung tutuloy po tayo ng basa, sabi sa verse 24, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan niyo si Lazaro na sausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ito po yung unang request nitong mayaman. Ngunit ang tugon po ni Abraham, lalo na dito sa verse 20, sabi niya, higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini, o yung mga nandito, hindi na makakaparian, hindi na makakapunta dyan. At ang mga nandito, yung mga nariyan, ay hindi na makakaparinig. Ano ba? Malinaw. Sabi ni Abraham, yung mga nandito na sa langit, hindi na makakapunta dyan sa impyerno. Yung mga nandyan naman sa impyerno, hindi na makakapunta dito sa langit. Dahil ang request po ni mayaman, papuntahin sa impyerno si Lazaro, at patakan ng tubig yung kanya pong mga labi. This is the point of no return, mga kapatid. Wala pong biyahe, wala pong palitan ng kaluluwa doon po sa kabilang buhay. Kapag napunta na sa langit, yung iyo pong kaluluwa, doon na ito magpakailanman. Kapag napunta naman sa impyerno, doon ka na rin magpakailanman. Kaya nga, hindi totoo na meron pong purgatorio o limbo. Hindi totoo na dapat mong ipanalangin yung kaluluwa lang namatay upang masipa mula doon sa purgatorio at mapunta po doon sa langit. Ito po yung malaking kasinungalingan na hindi po tinuturo ng Biblia, mga kapatid. So malinaw po, mga kapatid. So wala pong biyahe ng kaluluwa doon sa kabilang buhay. Pangapan, death, soul never return back to earth. Ang kaluluwa po ng isang taong patay ay hindi na po bumabalik pa dito sa ibabaw po ng lupa. Hindi na po kailanman bumabalik pa. Bakit? Yung pangalawang request, hindi po nag-grant yung unang request ng mayaman. Napapuntahin si Lazaro doon sa impyerno. At ito po pala, yung kanya pong pangalawang request. Sabi niya dito sa verse 27 and 28, sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinamamanhi ko, pinakikiusap ko sa inyo, papuntahin niyo na lang po si Lazaro doon sa bahay ng aking tatay, ng aking ama, sapagkat may rima po akong kapatid pa doon na lalaki. Papuntahin niyo po si Lazaro doon upang bigyan po sila ng babala at nang hindi po sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa para hindi sila mapunta dito sa impyerno. Pero ang sagot po ni Abraham sa kanya, nasa kanila yung mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Pero ang sabi ng mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung may pumunta sa kanila, isang patay na muling nabuhay, tatalikuran nila yung kanilang mga kasalanan. So, wala na pong kaluluwa na bumabalik pa sa mundo. Ano ba? Pag napunta na po siya doon sa kanya pong kilalalagyan, sa destinasyon niya po, wala na pong bumabalik. So wala pong reincarnation din, na nabubuhay muli yung mga tao. So paano po yung pastor? Yung nakikita ko sila, nagpaparamdam sila, nagpapaamoy po sila. Kapatid, hindi na po sila yon. Sa pag-aaral ko po patungkol po sa mga sasamang espiritu, may kakayanan po sila na silang mga trabaho. Kaya nga itong mga espiritu na ito, tinatawag po silang, kanya-kanya silang trabaho eh. Tinatawag po silang espiritu ng takot, galit po, etc. Kaya kung nakikita mo ngayon ganyang mga ugali ng tao, nakakasalumutan mo sa Panginoon sa panahon na ito, may ganyan po mga espiritu ang naka-assign sa kanila. Kapatid, meron pong tinatawag po kasi na familiar spirit. Ano ba? Ito yung masasamang espiritu na kilalang kilala yung mahal mo sa buhay. Ano ba? Alam na alam nila yung mga detalye ng mga nangyari sa buhay ng mahal mo. Ito yung mga masasamang espiritu na laging nakasubaybay sa mahal mo sa buhay nung ito po ay nabubuhay pa. Kaya nilang gayahin yung mahal mo sa buhay, yung itsura, yung amoy, yung boses, etc. Pag nakita mo ulit, naamoy mo ulit, narinig mo ulit yung boses, i-rebuke mo sa pangalan ni Jesus. Hindi po sila yan. So, pastor, nakikita pa po ba tayo ng mga mahal natin sa buhay doon sa langit? Mga kapatid, hindi na po. Sabi ng mga ngaral chapter 9 verse 5 to 6, alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay wala ng anumang nalalaman. Wala silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkaingit, ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa digdig. So malinaw po na sinabi ako ng aklat ng mga ngaral chapter 5 verse 6. So hindi na nila nakikita yung mga nangyayari dito sa atin, sa ibabaw po ng lupa. So wala na kapatid. Hindi na nila nalalaman yung mga nangyayari sa atin. Malamang hindi ka rin nila nakikita. Kaya nga sabihin mo na lang, sasabihin pa nila ngayon, magtipon-tipon tayo para na kumain pag-araw ng pistang patay para makita tayo. Hindi na po nila kayo makikita ng mga mahal sa buhay po ninyo. At hindi po yun totoo. Malaking kasinungalingan po na sasabihin po nilang nakikita pa nila tayo. So malaking pandaraya po yan ng kaaway sa ating buhay. At panghuling puntos,
surrender your life to Jesus before it's too late. Isuko po natin ang buhay natin kay Jesus bago po mahuli ang lahat. Bakit po, Pastor? Sabi po rito sa verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila yung mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Inulit niya na naman doon sa verse 31 kasi ayaw maniwala nitong si mayaman. Ano sabi niya ganun? Kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling ng buhay. Napakahalaga po nun. Ano sabi? Pakinggan nila yung mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Bakit kaya? Ang sabi po ng John chapter 1 verse 45, nung unang pagtawag po ng Panginoong Hesus doon sa kanya pong mga unang alagad. Ano po makikita po natin doon? Ang sabi rito sa verse 45, sabi, hinanap ni Felipe sa Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Kaya pala sinasabi nitong si Abraham dito kay mayaman na nasa kanila yung mga isinulat ni Moises, yung Biblia at ang mga kautusan. Na isinulat ng mga propeta at ni Moises, pakinggan nila yon dahil ang tinutukoy pala doon ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kasi sabi ng Lord, he claimed, John 14:6 sabi niya, ako yung daan, yung katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Gawa chapter 4 verse 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay po ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Gawa chapter 16 verse 31, sabi niya doon, sumampalataya ka, maniwala ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Roma 10:9, o ipapahayag ng inyong mga labi na sa Jesus ay Panginoon at mananali ka ng buong puso, siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano po ang sasampalatayanan po natin? Ang sabi po ng unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Yun po yung dapat nating paniwalaan, mga kapatid. Bago po mahuli po ang lahat, mga kapatid. Sa panahon na ito, ang dami pong mga na-aksidente. Ang dami pong namamatay. Pabata po ng pabata ang mga namamatay. Kaya nga naman, sa pagkakataon pong ito ay hinahamon ko po kayo na bumalik sa ating pong Panginoon. At anong dapat natin gawin? Una, maniwala po tayo na si Kristo ay namatay po doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad, mabayaran yung ating pong mga kasalanan. Yan po ang dahilan kung bakit si Kristo ay ipinanganak dito sa ibabaw ng lupa at namatay doon sa krus po ng Kalbaryo. Pangalawa, ang kailangan po natin ay magsisi sa ating mga kasalanan. At pangatlo, tanggapin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. Yan po yung nais ng ating pong Panginoon na maranasan po natin sa ating pong buhay. Turn to Jesus before it's too late. Tayo manalangin. Panginoon, dinadalangin ko yung mga nakinig sa iyo, Panginoon. Nakinig sa iyo pong mga salita ngayon pong araw na ito. Hinihiling ko na kayo po ang humipo sa kanila, Panginoon. Na wala na pong ibang tanging paraan ng kaligtasan kundi kayo. Kapatid, kung nais mong tanggapin si Kristo, naniniwala ka na si Kristo ay namatay para sa iyo, pwede mo siyang tanggapin ngayong oras na ito. Sabihin mo ganito, Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang aking mga kasalanan. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakamali at inihiling mo sa iyo na linisin ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, nais ko po kayong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Ama. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dalangin ko nahipuin niyo po ang mga kapatid ko pong ito. Natunay kang makilala sa kanila pong buhay. Natunay ka, Panginoong Diyos. Natunay po nilang isuko ang kanila pong buhay po sa inyo. Na bumalik po sila sa inyo bago po mahuli ang lahat. Nawa dalangin ko na maranasan po nila ang pagkakaroon po ng tunay na relasyon sa iyo. Maaring meron po silang relihiyon pero wala pong relasyon sa inyo, Panginoon. Hinawan hinihiling ko, kayo po ang siyang magbigay, Panginoong Diyos, ng magkakataon sa kanila na naman ang mangyari na hindi po mahuli ang pagkakataon, Panginoong Diyos, na nasa bingit na po sila ng kamatayan at mapunta po sila doon po sa impyerno, Panginoon. Dalangin ko, Lord, iligtas mo ang mga nakinig po na ito, Panginoong Diyos, na karirinig ng akin pong tinig, Panginoon, bago po mahuli ang lahat. Magbalik loob sila sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig muli. Nawa kayo po ay napagpala sa salita po ng Panginoon. Nawa kayo po ay magbalik loob sa atin pong Panginoon. Hinihintay ka ng ating pong Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon Jesus.